Ang panimulang kwento ng Chapter 26. Ang kamao ni Su-hong ay marahas na humampa sa dibdib ni Lin Chunfeng, na nagwisik ng dugo sa hangin. Ang dambuhalang puwersa ay nagpatalsik kay Lin paatras. Marahas siyang bumangga sa nagbabagang dingding ng flame cage, na nagdulot ng malalang paso sa kanyang likod. Gayunpaman, ang maliwanag na berdeng enerhiya ay agad na sumiklab sa mga paso, na mabilis na nagpagaling sa pinsala sa balat. Nang may mayabang na ngisi, binalaan ni Lin ang kanyang kalaban na huwag maliitin ang healing power ng isang Tier 2 Wood Spirit Body. Hindi natinag, malamig na tumitig sa kanya si Su-hong. Inisip niya na kung ang isang suntok ay hindi sapat para mapatumba ito, magpapakawala pa siya ng marami. Sumugod pa sulong. Nagpakawala si Su-hong ng mabilis at walang tigil na serye ng mga nagniningning na suntok. Tumatangging maniwala na kayang mag-heal ni Lin habang buhay. Kahit tinatanggap ang mabibigat na tira, inabsorbo ni Lin ang damage at tinuya ang kanyang attacker. Iginiit niya na walang silbi ang pagsisikap na ito, dahil ang stamina ng isang Tier 1 fighter ay hindi kailanman magtatagal kumpara sa isang Tier 2. Nag-ipon ng isang siksik na sphere ng berdeng enerhiya. Hinamon siya ni Lin, sabik na makita kung ang flame cage ba ang unang mawawasak, o kung ang enerhiya ni Su-hong ang mauubos. Nang mapagtanto na ang kanyang fire energy ay delikado na ang antas, biglang huminto sa pag-atake si Su-hong. Alam na ang cage ay maaaring gumuho ng kusa at mabaliktad ang laban. Laban sa kanya, siya na mismo ang nag-cancel sa fiery prison. Nang makitang naglaho ang mga apoy, tumawa si Lin sa tagumpay. Sa pag-aakalang sumuko na si Su-hong, idineklara niya na oras na niya para umatras, at garantisado na ang pagkatalo ni Su-hong. Agad na naglaho ang kanyang aroganteng ngiti. Napalitan ito ng matinding sindek ng mag-ipon si Su-hong ng isang naglalagablab na masa ng golden lightning at apoy, na dumaloy sa katawan ni Lin, at nagpalitaw ng isang steel shield sa kanyang kamay. Kaswal niyang binanggit na hindi niya planong gamitin ang move na ito dahil masyado itong malakas kumain ng enerhiya. Nakatitig sa nakakatakot na enerhiya sa kamay ni Su-hong, nilabasan ng malamig na pawis si Lin. Natigilan siya na ang isang hamak na Tier 1 fighter ay kayang maglabas ng ganoong dambuhalang kapangyarihan. Natataranta, alam ni Lin na hinding-hindi niya maaaring hayaang makalapit si Su-hong. Itinampol niya ang kanyang nagniningning na berdeng mga kamay sa sahig na bato, ibinubuhos ang bawat hibla ng kanyang natitirang enerhiya. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang defensive technique. Nagpatawag siya ng isang dambuhalang pader ng makakapal na wooden pillars na sumibol mula sa sahig upang protektahan ang sarili mula sa atake. Ang mga mata ni Su-hong ay nagliyab sa matinding gininto ang liwanag. Humakbang sa harap ng nagtatayog na wooden wall. Hinila niya pabalik ang kanyang kamao, na marahas na kumikislap sa hilaw na lightning energy. Nang may mapanirang puwersa, pinakawala ni Su-hong ang kanyang nagbabaga at lightning-infused na kamao, na nagpa-warp sa hangin sa paligid ng impact. Ang tira ay bumaon ng diretso sa makapal na kahoy na parang papel lamang. Ang napakalakas na suntok ay direktang tumama sa mukha ni Lin, na nagpatalsak sa kanya paatras at nagpadala sa kanyang walang malay na katawan na bumagsak sa sahig na bato. Kalmadong nakatayo si Su-hong sa gitna ng naglalahong mga apoy at guho. Nakatingin sa kanyang natalong kalaban. Isang tulalang katahimikan ang agad na bumalot sa dambuhalang crowd sa paligid ng arena. Ang mga young city trainee ay sumabog sa panik at kawalan ng paniniwala. Kinilabutan sila na ang kanilang kampyon, sa kabila ng Tier 2 healing powers nito, ay na-knockout sa isang tier lang. Kinikilala ang lakas ng suntok bilang parang isang legendary S-rank move. Hindi sila makapaniwala na si Su-hong ay nananatiling nasa early Tier 1 fighter stage pa rin. Nilabasan ng malamig na pawis si Grandmaster Zhang Lin. Nakatitig sa matinding pagkagulat, humarap siya sa kanyang matandang karibal, at iginiit na malaman kung anong klaseng monster ang dinala ni Qin Tianli sa kampo. Nanginginig, itinuro ni Zhang Lin ang arena. Napagtanto na ang Binate ay gumamit ng element fusion upang maabot ang ganoong antas ng pagkawasak. Namangha siya sa imposibleng katotohanan na ang isang batang Tier 1 fighter ay master na ang ganoong advanced technique.
Inosenteng humihigop ng kanyang tsaa, casual na binanggit ni Grandmaster Qin na hinding-hindi niya sasabihin sa kanyang matandang karibal na na-master ni Su-hong ang dual element fusion sa loob lamang ng isang buwan. Nakatitig lang si Zhang Lin nang may ganap na kawalan ng paniniwala. Patuloy sa pagyayabang, tumingin sa malayo si Qin at idinagdag na kung alam lang ni Zhang Lin na si Su-hong ay may perfect compatibility sa lahat ng 7 elemento. Kaya niya sana itong talunin sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, nanatiling tulala at lubos na hindi makapaniwala si Zhang Lin. Nagkukunwaring lampa, masayang humingi ng paumanhin si Qin sa pagkadulas ng sikreto. Bagamat ang kanyang mayabang na mukha ay nagpapakita na wala siyang pagsisisi kahit kaunti. Samantala, si Zhang Lin ay nakatayo lang na parang naparalisa. Hirap na iproseso ng kanyang isip kung paano nagawa ng isang estudyante ang ganoong insane feat sa loob lamang ng isang buwan. Sinasamantala ang pagkakataon. Inakbayan ni Qin ang kanyang tulalang karibal at binanggit ang kanilang pusta. Dahil si Su-hong ang nanalo sa laban, iginiit ni Qin na ituro ni Zhang Lin sa bata ang A-rank na Thunder Spear Art at ang kanyang ultimate skill na Palm Thunder. Dahil sa sobrang pagkagulat, wala sa sariling sumang-ayon si Zhang Lin. Pagkalipas ng ilang sandali, sa loob ng isang dambuhalang dome-shaped training room, nagkaharap si Su-hong at Grandmaster Zhang Lin sa isang high-tech na arena, habang hawak ang kani-kanilang practice spears. Nakatitig si Zhang Lin sa batang trainee. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin sa monstrous potential nito. Inamin niya sa kanyang sarili na wala pa siyang nakilalang katulad ni Su-hong sa buong buhay niya. Isinasantabi ang kanyang pagkagulat. Ipinakilala ni Zhang Lin ang technical na kanyang ipapakita. Isang A-rank Thunder Spear Art na tinatawag na 9 Heaven-Breaking Spears. Habang marahas na kumikislap ang asul na kidlat sa paligid ng kanyang hawak, ipinaliwanag ni Zhang Lin ang teknika. Ang sining na ito ay may 3 stance, bawat isa ay may 3 natatanging galaw. Nagbabala siya na kapwa ang destructive power at ang hirap ng pag-aaral nito ay tumitindi sa bawat stance. Binabanggit ang matinding hirap ng galaw, sinabi ni Zhang Lin na karaniwan ay hinding-hindi niya ito ituturo sa isang fighter na mababa sa Tier 4. Ngunit, dahil sa pambihirang talento ni Su-hong, kumpiyansa siya na matututunan ng bata ang unang stance ng walang problema. Sinabihan niya si Su-hong na manood ng mabuti. Habang nagniningning sa kuryente ang mga mata ni Zhang Lin, pinakawalan niya ang unang stance, ang River Overturning, na nagpapadala ng isang dambuhalang alon ng purong kidlat na bumabagsak ng patayo sa buong arena. Maayos na lumipat sa susunod na yugto, ang mga mata ni Zhang Lin ay patuloy na nagliliyab sa kuryente. Sa susunod na atake, inanunsyo ni Zhang Lin ang ikalawang stance, ang Sea Inverting. Iwinasiwas niya ang kanyang sibat at nagpatawag ng isang malaking alon ng kidlat na humugos sa buong arena na parang isang nagngangalit na karagatan. Hawak ng mahigpit ang sarili niyang sandata, pinanood ni Su-hong ang kahangahangang palabas. Nakulong sa tila isang simulated storm, naramdaman niya na parang isang maliit na bangka na nawawala sa dagat. Alam na kahit isang ligaw na kidlat lamang ay kayang pumatay sa kanya. Nang walang paghinto, tumalon si Zhang Lin ng mataas upang isagawa ang ikatlong stance, ang Heaven Breaking. Ibinuhat niya ang kanyang sibat pababa, nagpapakawala ng isang tumatagos na pagsabog ng kidlat na tumama sa gitna ng silid ng may explosive force. Ang natitirang enerhiya mula sa tira ay lumikha ng isang dambuhala at nakakatakot na tornado ng umiikot na kuryente. Habang pinapanood ang bagasik ng bagyo, napagtanto ni Su-hong na nagpigil lamang ang Grandmaster upang maiwasang mawasak ang reinforced training room. Kahit na pakiramdam niya ay isa lamang siyang langgam laban sa ganoong overwhelming power. Nagniningning ang mga mata ni Su-hong sa determinasyon. Matibay niyang ipinasya na balang araw, magkakaroon din siya ng ganoong antas ng mapanirang combat power. Nang sa wakas ay humupa ang bagyo, iniabot ni Zhang Lin kay Su-hong ang isang maliit na manual na nagpapaliwanag ng 9 Heaven-Breaking Spears. Sinabihan niya ang trainee na mag-ensayo muna ng mag-isa, at nangakong sasagutin ang anumang katanungan mamaya. Mapitagang nagpasalamat si Su-hong sa Grandmaster para sa gabay nito. Nakangiti ng mainit, sinabi ni Zhang Lin na tinutupad lamang niya ang kanilang pusta. Nangako siya na kapag na-master na ni Su-hong ang unang stance, ituturo niya rito ang ikalawang martial art, ang Palm Thunder.
Kaswal na idinagdag ni Zhang Lin na bagamat malakas ang spear art, ang kapangyarihan nito ay wala pa rin sa kalingkingan ng kanyang ultimate Palm Thunder. Hawak ng mahigpit ang manyawal, nagliwanag ang mga mata ni Su Hong sa pananabik. Namangha na ang Palm Thunder ay maaari pang maging mas mapanira. Sabik niyang ipinasya na i-master ang spear art sa lalong madaling panahon. Ikinaway ni Zhang Lin ang kanyang kamay at tumalikod upang lumabas ng dome. Binanggit niya na mayroon siyang kailangang talakayin kay Grandmaster Qin at nangakong babalik mamaya upang suriin ang progreso ni Su Hong. Nainiwan ang sabik na trainee na mag-isang simula ng kanyang training. At dito nagtatapos ang Chapter 26.